Pasado alas 5 ng hapon noong November 2010, umalis ang 13 years old na si Yara Gambirasio upang mag-ensayo ng gymnastics. Ang gym ay ilang daang metro lamang mula sa kanilang bahay sa Brembate di Sopra, Italy. Ngunit pagsapit ng alas 7 ng gabi, hindi pa rin siya nakakauwi. Nang hindi siya makontak ng kanyang mga magulang, tumawag sila sa pulisya. Agad na nagpadala ng mga pulis at militar upang hanapin si Yara. Nakita siyang umalis sa gym ng kanyang instructor at nagpadala siya ng text message sa isang kaibigan bandang 6:44 ng gabi. Ngunit iyon ang huling pagkakataon na siya ay nakita o narinig. Nasundan ng mga canine dog ang amoy ni Yara palayo sa kanilang bahay patungo sa isang maliit na lugar na tinatawag na Mapelo, kung saan huling nagping ang kanyang telepono. Sinimulan ng masusing investigasyon sa pagkawala ni Yara sa pamamagitan ng wiretapping sa daan-daang telepono upang matukoy kung sino ang nasa Mapelo at malapit sa bahay ni Yara. Sa wiretaps narinig ang kakaibang pahayag ng isang Moroccan na lalaki na si Mohamed Fikri na sinabing, "Forgive me, God, I didn't kill her." Ayon sa mga interpreter. Inimbestigahan si Fikri, ngunit natuklasang sumakay siya ng barko patungong Tangier. Dahil sa kahina-hinalang sitwasyon, inaresto si Fikri. Natagpuan ang isang kutsyon na may dugo sa kanyang pag-aari at inakala na may masamang nangyari kay Yara. Ngunit nang siya ay nasa kustodya, nalaman na maling na-translate ang kanyang sinabi at ang dugo ay hindi kay Yara. Sa pag-release kay Fikri, nakatuon ang pansin ng Italy sa investigasyon sa nawawalang batang babae. 3 buwan nang lumipas, natagpuan ang bangkay ni Yara sa isang damuhan ng isang lalaki na nagpapalipad ng radio-controlled airplane. Ang decomposed at frozen na katawan ni Yara ay natagpuan kasama ang isang pares ng sapatos. Dahil sa media attention, ang autopsy ay isinagawa ng pinakasikat na forensic pathologist ng Italy. Namatay si Yara dahil sa exposure matapos siyang atakihin at iwan sa damuhan. Hindi siya inabuso, ngunit may dose-dose ng hiwa mula sa matalas na bagay. May mga bakas ng lime sa kanyang respiratory passages at hibla ng gulay na ginagamit sa paggawa ng lubid sa kanyang damit na nagmumungkahi na ang salarin ay nagtatrabaho sa construction. Isang sample ng DNA ng lalaki ang nakuha mula sa kanyang underwear. Ipinapakita na ang salarin ay nasugatan sa pakikipagbuno kay Yara. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ang kaso ay nakatuon sa DNA sample. Napakalawak ng investigasyon. Sa katunayan, ito ang naging pinakamahal na manhunt sa kasaysayan ng Italy. Sa buong investigasyon, 18,000 DNA samples ang nakolekta. Matapos ang libu-libong pagsusuri, may natuklasan ang mga investigador. Ang sample na nakuha kay Yara ay halos tumugma sa isang lalaking nagngangalang Damiano Gerinoni. Ngunit nasa South America si Gerinoni noong nawala si Yara at hindi eksaktong tumugma ang kanyang DNA. Sa halip, si Gerinoni ay kamag-anak ng pumatay kay Yara. Ang problema, ang ama ni Gerinoni ay may 11 kapatid na nagpalawak ng saklaw ng paghahanap. Sa desperasyong makahanap ng tugma, hinanapan ng DNA sample ang tiyuhin ni Gerinoni na si Giuseppe. Ngunit namatay na si Giuseppe noong 1999, 11 years bago napatay si Yara. Gayunpaman, ipinakita ng byuda ni Giuseppe sa mga investigador ang isang kahon na naglalaman ng ilang lumang dokumento niya. Sa loob nito ay may papel na kopya ng kanyang lisensya sa pagmamaneho at isang postcard na ipinadala niya sa kanyang pamilya. Parehong may selyo na dinilaan ni Giuseppe bago siya namatay at napagtanto ng pulisya na maaari silang makakuha ng DNA sample mula sa mga ito. Kinumpirma ng DNA na si Giuseppe Gerinoni ang ama ng pinaghihinalaang pumatay kay Yara. Si Giuseppe ay may 3 anak, isang babae at 2 lalaki, sina Pierpaolo at Diego. Ngunit walang tugma sa DNA ng salarin ng sino man sa kanila at wala rin silang anak. Isang sagot lang ang natitira. May illegitimate child si Giuseppe na ang DNA ang natagpuan kay Yara. Maging ang bangkay ni Giuseppe ay hinukay para masigurong siya ang ama ng suspect na totoo nga. Ang susunod na hakbang ay alamin ang naging relasyon ni Giuseppe mga 30 hanggang 40 years na ang nakalipas. Di nagtagal, napansin ng mga tao na naghahanap ng affair ang pulisya at nagsimulang dumagsa ang chismis, tips at mga lumang lihim.
Isang tip ang natanggap mula sa kaibigan ni Giuseppe sa kanyang trabaho bilang bus driver na nagsabing may babaeng na link kay Giuseppe noong dekada 70 o 80. Pinaniniwalaan na ang pangalan ng babae ay si Esther Arzuffi, ngunit ang DNA ni Arzuffi ay nasuri na at walang tugma. Dito napagtanto ng mga investigador na may nagawang pagkakamali. Ang kanyang DNA ay hindi nasuri laban sa DNA ng suspek kundi kay Yara. Itinanggi ni Arzuffi na siya ay nagkaroon ng relasyon sa iba. Siya ay may asawa at iginiit niyang ang kanyang kambal, isang lalaki at isang babae, ay hindi mga anak ni Giuseppe. Ang pangalan ng lalaki ay Massimo Giuseppe Bossetti. Ang gitnang pangalan ni Massimo ba ay simpleng pagkakataon lamang? Hindi kumbinsido ang mga investigador sa sinasabi ni Arzuffi. Sa edad na 43, si Massimo ay isang manggagawa sa construction at nakatira sa Mapello, malapit sa bahay ni Yara. Nagtatrabaho siya sa construction na maaring magpaliwanag sa lime na natagpuan kay Yara. Nag-set up ng peking checkpoint ang pulisya para sa breathalyzer at kinuha ang 2 DNA samples mula kay Massimo noong dumaan siya rito. Siya ay napatunayang biological na anak ni Giuseppe at eksaktong tugma sa DNA ng pinaghihinalaang pumatay kay Yara. Si Bossetti ay nagdeklara ng kawalang kasalanan sa kaso ng pagdukot at pagpatay na iginiit na ang kanyang DNA ay maaaring nakontamina o pineke. Gayunpaman, pinanindigan ng mga pulis na ang sample ay may mahusay na kalidad. Sa kabila ng mga katanungan tungkol sa ebidensyang DNA, hinatulan si Bossetti ng habambuhay na pagkakabilanggo ng Corte d'Assise ng Bergamo noong July 2016. Ang hatol na ito ay pinagtibay sa appeal at kinumpirma ng Court of Cassation noong October 2018. Noong November 2019, humiling ang mga abogado ni Bossetti ng muling pagsusuri ng DNA. Ngunit ito ay tinanggihan noong March 2021 dahil sa kakulangan ng natitirang DNA. Hinatulan si Massimo ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay kay Yara Gambirasio. Sa kabila nito, patuloy na itinanggi ng ina ni Massimo ang pagkakaroon ng relasyon kay Giuseppe at sinabi niyang hindi niya maipaliwanag ang lahat ng ito.